Wala ho tayong mahabang pag-uusapan ngayon mga reaction update PH. Bibigyan lang ho natin ng reaction etong si Prof. Malu at etong paborito ho ninyong number 1 basher ni BP Sara. Walang iba ho kundi si Palsis mga kabit. Bakit ho natin nasabing number 1 basher ho yan? Unang-una ho sa lahat, ha mga ka-update. Inuuna, pinipilit niya hong sinisiksik ang impeachment ni BP Sara. Hindi lang ho iyan mga ka-update. Gusto pa nga nitong lalaking ito, ha? Hindi ko alam kung totoong lalaki ito mga ka-update o, di ba? Alam niyo na ho yan. Kasi nga mga ka-update, hindi lang impeachment ang gusto niyang ipilit. Kasi di ba, sinagot na ho ng Supreme Court na tutol ho sila sa impeachment ni BP Sara, nagkabutuhan na ho dyan. Lumantad din ho ang ating BP Sara dyan sa Senado. Sinasagot niya ho lahat ho ng katanungan, lahat ho ng question sa kanya patungkol sa confidential funds. Harap-harapan ho si BP Sarang sumasagot. Sumasagot na ho siya. Hindi ho siya natatakot ipaglaban ang sarili niya. Pero ito hong taong ito mga ka-update, kahit na baluktutin ho natin ang kapalaran, ang mundo nitong taong ito, si Palsis, ha? Hindi ho natin alam kung magkanong pera ang sinasapal sa pagmumukha nitong taong ito. Bakit ho? Trilyon, bilyon ho'y nawawala ngayon. Bakit hindi ho siya nagkokomento patungkol dyan sa nangyayari sa administrasyon ni Marcos Jr.? Bakit tahimik po siya? Pero pag BP Sara ho ang usapan, 125 million confidential funds, mabibilis pa ho sila sa alas 4. Mabibilis pa ho yan sa pagsikat ng araw. Isipin nyo ho mga kaudita, ha? Isipin na lang ho natin ngayon, kung si BP Sara, dawit ho dyan sa flood control issue, tingin nyo ho ba, hindi magwawala itong mga kakampuki na ito? Lalong-lalo na ho yung si Palsis mga kabdi. Kaya nga ho dyan, binabara ho siya ni Prof. Malutikia. Paano ho siya binabara? Kino-question ho siya patungkol nga sa pilit niyang pagpapa-impeach kay BP Sara. Sumagot daw ho siya sa COA. Malinis na nga ho siya dyan sa COA. Sumagot na si BP Sara. Isa nga ho sa pinakamataas ang ratings ng audit, si BP Sara dyan sa COA. Diba? Yan ho yung mahirap sa mga taong yan. Pag ibang taon dinadawit dito sa kung ano-anong nakawan issue, tahimik ho sila. Pero pag ho si BP Sara, mabibilis ho sila mga kapatid. Yan ho yung nakakaya sa mga taong iyan. Pilit ho nilang pinababagsak ang mga Duterte. Bakit ho nila pinapatanggal ang mga Duterte? Kasi nga ho mga kapatid, galit ho sa NPA si Pangulong Duterte. Nililinis ho niya yung mga, alam nyo na, yung mga gumagamit ng Coca-Cola. Kaya oras na lumuklok ho yung si BP Sara dyan, naku po, lilinisin niya na naman yung gobyerno katulad ho ng kanyang ama. Si Pangulong Duterte, noong nandyan ho yan sa, alam nyo na, sa gobyerno, noong presidente pa ho siya, pinagtapat niya ho, may interview ho kasi yan si Willie Revillame. Ininbita ho daw siya, kumain lang daw ho sila, gulay, tsaka isda. Pero ngayon mga ka-update, sa panahon ni Marcos Jr., panay araw-araw daw ho dyan buffet. Kasi sinabi ni Pangulong Duterte noon mga ka-update, nahihiya ako sa mga Pilipino. Kakain tayo ng masarap, tapos maraming naghihirap. Ayaw ho niya yun. Pero tignan nyo itong si Marcos Jr., araw-araw ho dyan buffet. Araw-araw party. Yan ho yung pinagkaiba nila. Yung totoong naglilingkod sa bayan, ayun tinapon ho sa ICC. Ganyan ho kawalang hiya yung admin ni Marcos Jr. Ipinalibing pa ho yan sa libingan ng mga bayani yung ama niyang diktador. Ano hong ipinalit ni Marcos Jr.? Ikinulong ho sa international court. Ganyan ho kawalang hiya. Diba? Tapos ito pang Palsis na ito, gigil na gigil din kay BP Sara. Kasi nga ho, ayaw ho nilang nakaluklok yung mga Duterte. Kasi ho, oras na lumuklok yung mga Duterte, panigurado at panigurado, 100% lilinis ho yung gobyerno. Lahat ho ng magnanakaw, matatakot, magsisialis ho yung mga yan, makukulong. Diba? Tignan nyo ho yung nangyayari sa ating bansa. Palugmok, pababa, pabagsak ng pabagsak ang ekonomiya. Diba? Wala hong chance hanggat nandyan ho si Marcos Jr. Lahat ho ng tumataboy sa mga Duterte,
Hindi ko ho alam sa inyo. Hindi ko na ho alam sa inyo bakit ayaw nyo sa mga Duterte. Ayaw nyo ho ba yung may malinis at totoong nagmamahal sa bayan? Tanong ko lang ho sa inyo mga ka-update. Gusto nyo ho ba yung presidenteng araw-araw nagmumura pero totoong naglilingkot at may pakialam sa mga Pilipino? O yung presidenteng hindi nagmumura dahil mga ka-update, hindi siya nagmumura, ikaw mismo, ikaw yung mapapamura sa ginagawa ho niya. Mamili ho kayo ng presidente. Diba? Kaya mga ka-update, rektahin na ho natin itong si Prof. Malutikia, kung paano niya ho barahin itong paborito niyong vlogger na si Palsis. Kaya rekta na ho tayo. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Kaya mga ka-update, rekta na ho tayo. Wag na ho tayo magpaligoy-ligoy pa. Pag spare tire ka, hindi ka nag-ambisyon, di ba? Kasi ikaw lang ready to serve. That's a default already. You don't need to say that you're ready to be president or take over anytime. Parang it's conduct unbecoming kasi may context of destabilization. May context na merong mass rallies trying to call for the resignation of the president. And so parang ang dating, masyado siyang quote-unquote hindi ready, but attack. And it's not really a question of are you ready to be vice president eh. It should be a question of are you competent, are you accountable, are you clean, are you prepared to... Tignan niyo ho kung paano ho siya bumanat. Are you clean? Are you competent? Natural. Malinis na ho yan sa COA. Palsis. Tanungin mo yung COA ha. Tanungin mo, ikaw pumunta ka dun sa COA kung sino may pinakamataas na rating ng audit. Hindi talaga ho naiiyaya yung mga yan. Yung pag sinasapalan ho kasi tayo ng pera, mga update, kahit gaano ho kakapal yung pagmumukha natin, maisasagad ho ng mga yan. Ganyan ho yung mga taong, alam nyo na ho, di ba? Pinaglalaban niya pa rin yung baluktot niyang utak. Pilit niya kung pinaglalaban yan. Si BP Sara pa ho yung bubungguin niya. Ayaw ho nilang lumukulok yung mga Duterte dahil alam po natin mga ka-update. Lahat ho ng mga tiwali magnanakaw, mga, alam niyo na yung gumagamit ng Coca-Cola, lilinisin ho yan ni BP Sara. Yan ho yung kasunod ni Tatay Digong. Lahat ho sila magkakaugali ho yung mga Duterte. Diba? Kaya pilit ho silang pinapaalis. Takot ho kasi sila sa mga berdugo. Takot ho sa berdugo yung mga taong ito. Mas okay pa ho sa kanila yung mga biktima na alam niyo ho ibang nangyari noong panunungkulan ni Pangulong Duterte. Di ba ho natigil lahat ng mga krimen, nabawasan ho. Makikita ho natin. Yung mga snatcher, lahat ho nalinis ho kasi yung shabu nabawasan. Sabihin na ho natin hindi naubos. Alam naman po natin yan kasi laga na po yung shabu. Pero na-minimize ni Pangulong Duterte yun. Pero itong mga ganyang tao, katulad nitong si Palsis, mas iniisip ho nila yung mga kriminal. Yung mga, alam nyo na ho, yung nalagutan ng hilinga. Kesa ho sa mga naging biktima nila. Yung mga, hindi ho natin na-explain. Alam nyo na ho yun yung mga hinahalay. Mas may pakialam pa ho sila dyan sa mga kriminal. Kesa ho sa mga naging biktima. Ito yung pinaglalaban ng taong ito. Diba? Kaya ho tinatawag sila makakaliwa. Face the music, especially yung impeachment, yung confidential funds, hindi pa naman niya nasasagot yung mga ganong questions. So, ready for the president or ready for accountability? If I may just correct, Yes. The impeachment, there was a ruling, you're a lawyer, there's an impeachment, there was a Supreme Court ruling on that, so hindi ko rin maintindihan, may isa na rin akong abogadong narinig na sinabi na deal with the issues of the impeachment. She dealt with it. In fact, she was willing to face the Senate. Unfortunately, the Senate ruled like that because of the Supreme Court. Ang Pending yung intervening appeal. mo. May pending appeal. Pending. So once May that MR. is settled, di ba, then kung gusto nyo mag-file uli. That is the work of democracy. Yes. Well, I also have to clarify, no. Number one, it doesn't mean na may Supreme Court decision that we cannot question that she has not answered the substance How can you of the answer impeachment Attorney complaints. Falsis?
Tell me, how do you answer? Well, she should outside answer, of the formal... She should answer sino si Mary Grace Beatos. But that is national security. Bakit niya sinabi si Zaldico, pinaimbestiga niya? Oh, Confidential fund. Of course, that is Bakit national sinabi security yun? because you wanted to know what kind of corruption there is in If the she can Fed. share that she used her confidential funds No, that for is national Zaldico, security. then Read. she Ito mga update, ito yung nakakatawa dyan. Yung Office of the President, malaki ho yung confidential fund niyan. Nasa billion ho. Pero itong si BP Sarang 125 million, pilit ho niyang binabanatan, pinupukol. Di ba? Hindi ho ba siya nahihiya niyan mga ka-update? Pilit niya kung binabanatan yung taong malinis na totoong nagsiservisyo sa kanyang bayan. Pero yung presidenteng billion yung confidential funds, hindi niya ho masita, hindi niya ho mapagsalitaan na kung ano-ano. Tulad ho nito mga ka-update, basahin ho natin ito para mas malinawan ho tayo kung magkano nga ba talaga ang confidential funds ng presidenteng si Marcos Jr. Di ba sinabi ho natin billion? Ito ho, DOP, Office of the President, confidential funds are significant budget allocated for the surveillance and other confidential activities which reach a total of magkano? 4.5 billion in 2023 and 2024. These funds are distinct from the regular budget and are subject to less oversight because their use is exempt from standard procurement laws. A factor that has drawn both praise and criticisms. For instance, the OP spent its full 4.5 billion in both 2023 at 2024. Mga kabdi, nagastos na ho nila yung confidential funds nila na 4.5 billion. Pero ano ho siya ngayon si Palsis? Nasaan ho siya mga kabdi? Lumilipad ho yung utak niya. Kasi bakit nga ho, si BP Sara ho yung punterya, pero itong 4.5 billion yung confidential funds na Marcos Jr., meron ho ba siyang say? Meron ho ba siyang komento? Wala ho, tahimik. Tahimik ho siya pagdating dyan sa Marcos Jr. Pero pagdating kay BP Sara, na kay pilit ho nilang ipa-impeach, hindi ho nila magawa-gawa yan. Tutol yung Korte Suprema, tutol yung Senado. Sino ho yung gusto magpa-impeach kay BP Sara? House of the Representatives. Yung mga contractor, sila, sino-sino ho ba yung nandyan? Si Charis po. Yan po yung mga taong gusto magpa-impeach kay BP Sara. Diba? Kahit na anong ibaluktot netong si Palsis, mga update, wala na ho. Malabo pa ho. Sa bulag. Yung gusto niya. Diba? Kaya hindi susunod naman ho natin, ito hong si Ka Eric Celis, si Marcos Jr. pa rin ho ang pag-uusapan natin at ang di umano ha, ang sindikato sa gobyerno. Kaya mga direkta na rin ho tayo dito, wag na ho tayo magpaligoy-ligoy pa, pakinggan, reaksyonan din ho natin ito. Kaya mga wala na ho tayong papahabain pa. That it was indeed the super bilyonaryo na talagang may malaking kontrol at mayroon pong kapasidad na wika nga mag-manipulate ng gobyerno ni Marcos. Of course, there are other super bilyonaryo there. Yung isa dyan sa airport siya nagde-develop in the guise of public-private partnership, no? At negosyo niyan hindi lamang nakakalasing o nakakahilo, kundi pati ang mga kalsada at malalaking mga superhighway. Pinasok na rin po nila, no? Pati mga port development. Itong si super bilyonaryo naman na tumawag kay yung kanyang initials, alam niyo na siguro yan, no? ER. Kay Lucas Bersamin na manahimik na. Go away, step aside. No? Hindi na magpa-insist pa. Hindi po natin pinapakialaman ang kanilang ugnayan ni Lolo Lucas Bersamin. Itong si super bilyonaryo. Pero kung ang kanilang ugnayan ay nakikialam na sa aspeto ng governance, hindi na po tama. Sapagkat mayroon kang mga business interest, malalaki, no? Siya din po nagkokontrol nito ng port area terminal services, no? Sa buong Kamaynilaan and many parts ng bansa. At may international connections po yan, ano?
Ngayon, kung itong mga super bilyonaryo na tinatawag ko nga nung ako ay nasa CPP, NPA, NDA pa, tinatawag ito na mga burokrata kapitalista at mga burgesya komprador. Pag sinabi pong burokrata kapitalista, yung mga nasa gobyerno na nagkakaroon ng mga malaking negosyo at lalo pang lumalago at lumalawak ang kanilang business empire at pagkontrol sa ating national economy and national patrimony. Yan po, burokrata kapitalista na sa loob po ng gobyerno. Like si Martin Romualdez, bilong po yan sa burokrata kapitalista. Bureaucrat capitalist. Si Marcos, hindi po yan bureaucrat capitalist, plunderer na adik, according sa kanyang kapatid at kay Saldico. Ibang kategorya yon kasi wala naman talagang malalaking negosyo sila Marcos, maliban sa pagnanakaw sa gobyerno. Kaya yan naman po ay tagapagtaguyod ng bureaucrat capitalism. Okay? Si Martin Romualdez may mga mining corporation yan eh. Marami po siyang mga pinasok na negosyo, pati media. Yan, kaya bureaucrat capitalist kasi ginagamit niya ang kanyang puder sa gobyerno, kapangyarihan, at pati ang pangungurakot para lalo pang lumago ang kanyang negosyo. Ang burgesya komprador wala sa loob ng gobyerno, walang formal office o walang formal position in the government, pero nagmamanipulate at ginagamit ang koneksyon sa gobyerno para ang mga policy direction, ang mga economic decision at ang mga pagninegosyo ay maprotektahan ng gobyerno at mapa-improve palalo ang kanilang business interest. Yan naman po ang mga burgesya komprador. So, si ER at like mga Manny Pangilinan at mga Ramon Ang, mga burgesya komprador po yan. Bourgeois comprador class. Sila po ay, at ang burgesya komprador at ang burokrata kapitalista at mga malalaking panginoong may lupa, the big landlord class, sa asyenda naman po yan nabubuhay. Pero ngayon, dahil umabot na tayo sa modernong panahon, yung mga lumang asyendero naging burgesya komprador na rin. Halimbawa, yung mga malalaking mga lupain ay nag-branch out na rin po sila sa negosyo ng real estate at iba pang mga retail o kaya power and energy. No, nagiging cross border classification sila. Pag sinabi kasing asyendero o malalaking panginoong may lupa, strictly ang kanilang source ng kayamanan at control sa ekonomiya, mga sugar plantation, mga plantasyon sa tubuhan, pinyahan, abaka o kaya mga hasyenda na malalawak, no? Like Hacienda Luisita, yung mga Hacienda Locsin, Hacienda Montelibano, Hacienda Lacson, no? Mga ganon po. Karamihan yan sa Negros, makikita, at sa Kabisayaan, sa Iloilo, may mga hasyendero. Pero dahil nag-improve na ang panahon at umunlad na rin po ang antas ng lipunang Pilipino, yung mga dating hasyendero o mga big landlord class, sila na rin po ang naging burgesya komprador. At sila na rin minsan ang nagiging burokrata kapitalista. Sila rin po ang nagkokontrol ng mga puder sa gobyerno. Like ang mga Villar, sila po ay burgesya komprador. Bourgeois comprador class yan. Itong tatlong class na to, no, sa triangle ng lipunang Pilipino, itong burgesya komprador, like nitong super bilyonaryo na si ER, sina Pangilinan, sina Ramon Ang mga may-ari ng SM, mga burgesya komprador yan, at ang mga burokrata kapitalista, kagaya nila Marcos, Martin Romualdez, at mga Rojas, nung nasa puder pa sila, at itong mga malalaking asyendero na may naiiwan pa, sila po ay nasa 1% lang ng ating population. Mga 100 families lang po yan, mga kababayan. But they control more than 90% ng buong kayamanan ng ating bansa. Kaya, gusto ng burgesya komprador, ng mga burokrata kapitalista, at ng mga panginoong may lupa ang kagaya ni Marcos, na korap, kasabwat, at kayang i-manipulate. And that is the reason na nahihirapan sila noon mag-manipulate ng buong ekonomiya at gamitin at sagarin
at sipsipin ang kayamanan ng buong bansa sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sapagkat si Pangulong Duterte, naiintindihan niya that the only mechanism left para sa mga mamamayang Pilipino sa tatsulok ng lipunan natin, yung mga manggagawa, maralitang lungsod, mga katutubong pamayanan, mga manggagawang bukid, mga magbubukid at mga magsasaka, at mga nasa sinasabi ng paboritong linya ni Leni Robredo na mga nasa laylayan, ang only support mechanism nila to survive at para sila ay hindi lubusang malugmok ng tuluyan sa kumunoy ng kahirapan ay gobyerno. So dapat ang gobyerno ay nagpapacilitate at nagpoprotekta sa interes at kabutihan ng mga mamamayan. Bagamat hindi man yan perfecto, there can never be an absolute egalitarian or absolute equality, pero kahit man lang sana maiangat ng konti at makataong antas ang pamumuhay ng milyong-milyong mamamayang Pilipino. Yan po ay tungkulin, obligasyong moral at legal ng gobyerno na sinubukang gampanan sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa panahon po ngayon, lalo na ni Marcos Jr., lalo pong namayagpag itong mga oligarko na binubuo ng burokrata kapitalista sa loob ng gobyerno, borgesya komprador, at mga malalaking panginoong may lupa o mga asyendero, sapagkat barkada sila ni Marcos. No? Napapaligiran si Marcos ng ganyan. Halimbawa, ang kanyang special assistant to the president na si Lagdameo, yan po ay malalaking asyendero at malalaking panginoong may lupa, at the same time, nasa burokrata kapitalismo. Bureaucrat capitalist, no? Sila Tony Boy Florendo, may mga plantasyon ng sagingan po yan, at iba pang negosyo sa agribusiness, no? So sila po ay kahalintulad ng bureaucrat capitalist, may poder sa gobyerno, barkada ng presidente, at nagagamit nila ang koneksyon sa gobyerno. That is the point kung bakit po natin pinupuna itong pangingialam o semblance of interference and manipulation na nanggagaling kay superbilyonaryo ER papunta ngayon sa gobyerno ni Marcos. Of course, may mga barkada pa si Marcos na mga superbilyonaryo. Barkada niya rin sila Aboites, sila Iniego Sobel, no? Ang mga Ayala Sobel ay borgesya komprador. They are not into the actual government position, but they are well connected always to the government. And they control also major industries in the economy. Kaya, interesado po tayong maipaliwanag sa mamamayan na itong galawan ni superbilyonaryo ER, kung saan pati ang mga senador ay kaya niyang pakialaman, at pati po itong nangyayari sa rigodon ng mga posisyon sa Senado, ang mga tao niya dyan ay lumalabas na itong si Tuta Soto at itong si Ping Lacson ay well connected, lalo na si Ping Lacson. Doon yata siya yumaman bigla nang wala siya 6 na taon sa Senado, o 3 taon ba? 3 taon yata wala siya sa Senado. Biglang yumaman siya by a 200 billion pesos additional net worth nang siya ay nasa poder ni superbilyonaryo ER. Ngayon, nakikita natin kung anong galawan ni Ping Lacson. Ipinagtatanggol niya ng todo-todo to the point na nagiging katawa-tawa siya kahit baluktot at makitid at hindi tumutugma sa lohikal na mga argumento ang kanyang mga sinasabi, basta lamang may pagtanggol ang pananatili ng isang bulok, magnanakaw, adiktos at sindikato na gobyerno ni Marcos, sapagkat napapakinabangan nila at ng kanilang patron o benefactor. Ito nga si superbilyonaryo. Kaya nga, ang halos lahat ng industriya nakokontrol lamang ng around 100 families na mga burokrata kapitalista, borgesya komprador. At pati na ang mga malalaking panginoong may lupa, asindero, na naging borgesya komprador na rin po. Sila na rin po ang nagkokontrol ng lahat. Shipping industry, transportation, airline, lahat. Mining, banking, real estate, real properties, at pati po sa mga pagmimina, at pati po sa trusuhan.
Si the late Senator Enrile ay bureaucrat capitalist at the same time Borgesia comprador. Ayun. So they are part of the triangle ng lipunang Pilipino. Mga 1% lang po sila sa buong population. If we have around 118 million Filipinos, 100 families lang po itong nagkokontrol ng 90% ng ating buong ekonomiya, buong negosyo sa Pilipinas halos na malalaki, buong strategic industries at pati na po sa ating patrimony. Pag sinabing patrimony, we're talking about mineral resources, mga resources sa ating ilog, katubigan, kadagatan, at pati po sa ating mga kabundukan at mga kagubatan. Yan po ay patrimony. Ibig sabihin, pagmamay-ari yan ng buong lipunang Pilipino, subalit ang nakikinabang ng 90% mula dyan na income at kita at benepisyo, itong malalaking mga pamilya na kagaya po nitong super bilyonaryo na si ER. At lalo po silang namamayagpag ngayon dahil barkada sila at nakakaya nilang i-manipulate at pakialaman ang panggobyerno ni Marcos at Romualdez dahil magkakasabwat sila at magkakabalahibo. Ito nga mga ka-update, tingin ko ho malaking katotohanan ho yan. Bakit ho, tignan nyo kung paano lumugmok yung Pilipinas. Ganyan din ho, yung pag-angat ng mga magnanakaw, lahat ho sila magkakaibigan, patuloy nga naman ho silang aangat dahil ho, sa pagpasok nila dyan sa illegal. Sa pag-i-illegal ho nila mga ka-update, tayo ho mga ordinaryong Pilipino, naaapektuhan. Pero sila ho, tuloy-tuloy ho. Kaya mga ka-update, kung meron ho kayong opinion, reaction, pag-usapan naman ho yan natin sa comment section, lalong-lalo na etong ang gobyerno ni Marcos Jr. na may tinatagong madilim na kwento. Hindi lang ho yan. Ipag-usapan na rin ho natin to si Prof. Malu kung saan sinuplak niya nga si Palsis. Kaya mga ka-update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.